Meron pong nadiskubre ngayon mga sangkay doon po sa Davao at ngayon nga po viral ito sa social media. So nagiging usap-usapan po ito ngayon mga sangkay. Talagang putok na putok sa mga balitaan at syempre alam niyo naman pag social media talagang kalat na kalat, no? Trending o viral. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.55 million subscribers na. Okay? Kaya naman pang hinihintay mo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, shoutout po sa lahat ng mga Solid Sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, #Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay, ngayon kasi, may nadiskubre. Ayan po mga sangkay, doon po ito sa Davao. Bago lang ito po ay Mindanao News po ata ito. Vehicles wade through floods as heavy rains hit Davao City. August 19, 2025. Nagkalat po ito mga sangkay. Ayan Nawa guys. Nawa, swimming pool. Mura nagmanila ba no? I love Samal. Murag Manila na daw. Swimming na sir, swimming. Tagas. Tagahawak na So, mga sangkay, ang nakita ko sa Davao, nung nakapunta tayo doon, malinis ang Davao. Pero hindi ko alam na binabaha pala ito. Wapo, mag-skimboard rin. Ito na ko. Wow, tanawa. Grabe. Usog din motor So ngayon, marami tuloy yung mga netizens ang nagtatanong, ano ba ang nangyayari sa Davao? Naging presidente na si PRRD. Pinamumunuan ng sandabakmak na Duterte ang Davao. Pero bakit ganito pa rin? Diba? At may napakalaking budget dito sa flood control mula pa po kay Tatay Digong. Guys, laong guys, taga Leog Sapato. Abaw raman dating antik. Grabe Lapog ay kapre. Okay, so iyan po ang ganap doon sa Davao. Mamaya, papakita ko pa sa inyo yung iba pang video. Ngayon, mga sangkay, nakakatawa lang kasi itong si VP Sara nag-react, no? Meron po siyang reaction. Mamaya, babalikan po natin yan. Tungkol po dito sa pangangalkal nga po ni PBBM sa mga flood control sa Pilipinas na kinurap. At alam nyo mga sangkay, for the first time, si PBBM lamang po ang Pangulo na nakagawa niyan. Kasi yung ibang mga Pangulo, like for example, Ramos, Corazon Aquino, Erap, o Gloria, Noynoy, Duterte, hindi po nila nagawang isiwalat ito. Kasi matagal na po itong kalakaran. Aminin natin o hindi, mga sangkay, di ba? Tayo, na mga common Filipino citizen, nakikita po natin yung mga substandard na mga pagpapagawa. Noon pa, mga sangkay. Di ba? Nakita nyo nga, mga sangkay, yung Kamuning Bridge. Di ba? Kamuning Mount Bridge. Napakataas mga sangkay na parang pinagtripan lamang po tayo. Naipagawa yun. Panahon po yun ni Tatay Digong. Samantalang, hindi naman sanang gawing magandang footbridge po yun, mga sangkay. Ngayon, ang nagpaayos pa si PBBM. Ngayon, eto na, mga sangkay ay nangyari. Tingnan po ninyo. Nag-question ang dalawang magkapatid, mga sangkay, na si VP Sara at saka si Baste. Duda magkapatid na Vice President Sara Duterte at Davao City Vice Mayor Baste Duterte sa pagsiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga palpak na flood control projects. Pati nga raw mga kongresista, sabi ng bise, dapat din daw panagutin. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Hindi lang daw mga kontratista, kundi mga kongresista ay dapat ding paimbestigahan sa mga palpak na flood control project. Banat yan mismo ni Vice President Sara Duterte. Yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas.
yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila, mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati. Okay. Ayan na mga sangkay. So, involved daw dito yung mga kongresista. Actually, may punto naman si VP Sara. No, may punto eh. May punto siya kasi sabi pa nga po ni Sandro Marcos, bakit mag-iimbestiga ang House? 'Di ba? Tungkol sa flood control. Involved nga dito yung ibang mga kongresista. 'Di ba may point si VP Sara this time. Pero kamusta yung lugar ng Davao? Bakit binabaha? Hindi ba dapat ma-question din sila dito? Bakit yung lugar ninyo? Probinsya po yan ha. Dapat walang ganyan yan eh. Naging presidente na po si PRRD. Pinamumunuan ng mga Duterte ang Davao. Pero bakit ganito ang sitwasyon ng Davao City? Hindi ba yung mga kababayan po natin dyan sa Davao? Hindi ba kayo nagtataka bakit nangyayari yan? Oh, balikan natin mga sangkay. May punto naman dito si VP Sara. Kaya nga lang, yung lugar nila, kamusta? Noong budget ng Pilipinas. Sinabi yan ng bise habang nasa Paris, France para makisalamuha sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya. Kulit ni VP Sara eh, no? Habang si BBM ay nagtatrabaho, busy sa panunupil sa mga kurap. Samantalang si VP Sara ay namamasyal. Ay, nako po, VP Sara, lupit mo. Kahit nasa ibang bansa, tuloy pa rin siya sa pagtuligsa sa administrasyon. Diba? Kahit nasa ibang bansa, tuloy sa paninira. Ibang klase, hindi nagtatrabaho, naninira. Aniya, maging ang pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga questionableng kontraktor, kaduda-duda raw. Nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Nako, alam nyo, kwento na lang yan eh. Kwento mo yan eh. Nabanggit noon. Bago lang yun ah. Ibig sabihin, bago lang yun. Nung sila ay magkakasama pa, bago pa lang yun. So, ang pwedeng ma-question doon, yung mga flood control ng kanyang tatay. Kung tutuusin. Ano yun? Tinitira mo yung tatay mo? Ganun ba yun? Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Alam niyo si VP Sara, hindi ko alam kung lawyer ba talaga to kasi the way mag-explain, magbigay ng statement, talagang lutang eh. Hindi mo akalain na naging, ewan ko lang sa inyo mga sanggay. Malayong malayo ito kung magpe-presidente. Minsan nga naiisip ko, Mr. President, bumaba ka na nga dyan. Ang kulit ni VP Sara. Saan ang pamunuin mo? Nang magkaalaman. Minsan naisip ko yun. Kaya nga lang, iniisip ko, kawawa naman yung bansa natin kapag nangyari yun. Tingin naman ng kapatid ng bise na si Davao City Acting Mayor Baste, tila papogi lang ang ginagawa ni PBBM. Baka ginagawa mo lang platform mo na ganun ka, and yet wala ka namang totoong ginagawa talaga. Kinasuhan niya na yun sana kung talagang ano yan. Ay, wow, nagsalita. Kinasuhan. Hindi ganun kadali yun. Alam nyo, totoo yun. Magpo-file nga. Hindi ba alam ni Baste, mga sanggay, na magpo-file si PBBM ng economic sabotage sa mga involved, lalong-lalo na po sa mga kontratista? Di ba niya alam? Pero, balik tayo sa Davao. Balik tayo sa Davao. Kasi dito, mga sangkay, nababatikos nga po yung mga Duterte. O, ito yung Davao. Kamusta yung Davao? Anong ginawa niyo sa Davao? Huwag mo sa traffic. Sige, so kung na si Mayor, Sara. Huwag po ni-update sa Damosa. Sige. Grabe. Mga Davaoen yun niya, mga sangkay yung mga lalabas dito. Ayun lang sa Bugagi din niya ha, kaya madugdungag mo sa traffic. Grabe. So kung na si Mayor, Sara. Diba? So, anong nangyari sa Davao? Bakit ganyan? Ito, oh. Anali, oy! Uy! Grabe. Bakit ganito ba? Ito yung Davao. Pili ka na ba? Sara, Baste, Duterte.
Nasaan yung Balik budget dito? sa Rosalina, guys. Rosalina, di ba? Lalong-lalo na nung panahon ni PRRD, dapat nga wala na ito. Dapat ano na to eh. Nasolusyonan na. Pero bakit? Bakit? Binaba yung Davao. Nakakalungkot, mga sangkay, no? Marami po talagang katiwalian pagdating po sa mga project. Marami. First time na yung Pangulo ng Pilipinas nagsalita tungkol dito. Walang ibang Pangulo na naglalabas niyan, mga sangkay. Kasi nga po, itong si BBM, hindi po matatakpan niya, matatapalan ng pera. Baka bilhin pa sila ni BBM. Sa dami ng pera ng mga yan, baka isampal sa kanila yung Marcos wealth kung susuhulan nila sa Pangulong Bongbong Marcos. So, kaya si BBM lang din po ang nakakapaglabas, mga sangkay, ng mga ganitong klaseng kalokohan. Ngayon lang to, marami pa pong ilalabas si BBM, lalong-lalo na po yung mga nauna pang proyekto, panahon pa po nila former President Duterte. Ayan po, Davao. Tingnan nyo, mga sangkay. Grabe. Anyari? Bakit to nangyayari, mga sangkay, sa Davao? Biruin nyo, naging presidente na, probinsya to ha, probinsya ang Davao. Ano, ibig sabihin, walang flood control sa Davao na pinagawa? So, saan yung budget napunta? Diba? O, ito. Tingnan natin yung reaction, mga sangkay, na maraming mga Pilipino tungkol dyan. Kasi, ayun nga po, daming nag-comment dito. Flood control ni Pulong in action. Ito naman, sabi po ni itong Rigor, 51 billion, Pulong must explain how that giant amount was used. Ewan ko, kung totoo itong sinasabing 51 billion. Grabe, laki naman nun. Hinahanap po, where na you, Pulong, on your 51 billion budget? Flood control, where art thou? Huwag kayong ganyan. Ipakita nyo na, ipinakita nyo na nga ang baha sa kalsada tapos isinama nyo pa ang mga overhead cables. Huwag naman ganun, magagalit niya ng mga naniniwala sa sarili nilang kasinungalingan at yung mga naloko na hindi raw binabaha ang Davao City. Alam niyo guys, marami kasi talagang kailangan imbestigahan dito eh. Since na nag-umpisa na si PBBM na magsiwalat, malamang mabibisto din po ang Davao. Kasi tingnan nyo, ito hindi pa ito political motivated na batikos. No? Real talk to. Kasi tingnan po ninyo, bumabaha sa Davao. Sa Metro Manila, gets na po natin yan. Marami dito talagang maliban sa basura. Yung budget talagang malinaw na kinurap. Ayon po kay PBBM. Pero sa Davao, sino mag-aakala? Ang Davao pa. May malaking budget. Lalong-lalo na po panahon ni Tatay Digong. Anong nangyari? Kita nyo, mga sangkay. Tapos nagkalat pa po itong mga cables ng mga wire ng mga kuryente. Diyos me, mariman. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Diba? Lalong-lalo na yung mga Duterte. Anong opinion nila dito? Ayan nagtoko, ayan. Ay, nako. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe. Click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.